Tara, himayin natin itong Q1 2026 financial scorecard ng Mega World. Ano nga ba ang kwento sa likod ng numero? Kumita sila ng 6.18 billion pesos. Tumaas ng 6%, pero gaano katibay ang financial foundation nito? Maganda ang profit growth na yan, di ba? Pero bilang investor, silipin natin kung saan talaga nanggaling ito. Pumalo sa 21.6 billion pesos ang kabuuang revenues nila. Ang main driver, napakalakas na benta sa real estate. Pansinin nyo ito, bumaba ang cost of sales, pero grabe, sumipa ng higit 10% ang operating expenses. So, ang malaking tanong para sa atin, nakabuti ba o nakasama sa overall profit margins ang shift na ito? Actually nakabuti siya. Umakyat sa 53.37% ang real estate margins nila dahil sa mas magandang sales mix. Ngayon, lipat tayo sa balance sheet. Gawin natin itong quick safety check sa kanilang liquidity at mga utang. Tignan nyo itong cash flow statement. Bumagsak ng higit 14% ang cash equivalents nila. Bakit kaya? Nabawi kasi ang malakas na operating cash ng malalaking bayad sa utang at agresibong capex natin. Dahil nabawasan ng mahigit 3 billion ng cash nila, dapat na ba tayong mangamba sa liquidity risk? Hindi po, super solid pa rin ang current ratio sa 3.56 at bumaba ang interest-bearing loans nila. Plus, bumuti pa ang debt-to-equity ratio sa napakalusog na 0.32. Malayong-malayo sila sa panganib ng utang. Kung titimbangin, panalo sa margins at pagbaba ng utang, pero weakness ang tumataas na gastos at bumababang cash. Ang final verdict, paano kaya i-manage ng Mega World ang rising operating costs na ito habang patuloy silang lumalago?